Hi guys! Another day, another vlog. So pupunta kami ni Babe sa bahay nila. Dito kami ngayon sa Nueva Ecija. Wakas after lang months nakalanghap na naman ng sariwang hangin. Napakaganda talaga dito sa bahay ng San Jose. Talaga naman. So dapat magja-jogging kami ngayon pero nagmotor-motor na lang kami para makita namin. Ang ganda talaga dito pagka morning. Marami kaming ganap kaya kami umuwi ng Nueva Ecija. Na nga doon yung kay Papa. And yun, sinabay na nga namin yung pagde-decor ng Christmas. At sobrang nakaka-excite talaga pagka magde-decor ka na ng Christmas. So hindi natin kinakalimutan yan. November pa lang nagkakabit na tayo. Pero yun na nga ngayon pa lang, enjoyin muna natin yung time kasi nagagawa rin pala kami dito ng kakanin. Ay, hindi pala kakanin to. Espasol pala. Ginagawa nila Ate Bem sa kanila tita. So guys, November pa lang ngayon and since undas, syempre hindi nawawala sa ating tradisyon. Gumagawa tayo ng mga pagkain na ganito. Mga kakanin, yan, like espasol, bibingka, mga ganyan. Siyempre, Novoecijano tayo. So gumagawa tayo ng mga ganyan. And guys, kahit undas ngayon, so sisimulan natin magkabit ng Christmas decor para mailaban na natin dahil excited na kami. So yun, let's go. Samahan nyo kami for this vlog. Sa may sala nila, Babe, and ito yung Christmas tree nila. Ang alam ko pang 3 years na to or pang 4 years na Christmas tree na nila. Hindi pa nila pinapalitan pero kasi sobrang tibay naman talaga and sobrang ganda. Kung bibili ko ng Christmas tree sa bahay, gusto ko rin yung ganito and yung ganito kataas. Kasi yung sa akin, DIY ko lang yun para tumataas ng sobre. Pero ito kasi ang taas na talaga niya. Every year na sanay na kami ni Babe na pagde-decor muna sa bahay nila din sa amin next. Ganun. After na ma-assemble yung Christmas tree, syempre lalagyan natin ng Christmas light. Yung palang mga Christmas light na binili namin, sa Divisoria namin binili. Sobrang mumura nito. In fairness, pag sa Divisoria, mura pero maganda rin yung quality niya. Ito pala yung mga lights na nilalagay namin dito sa labas. Una pala namin na nilagyan yung dito sa may Guyabanong, nilagay namin yung 65 pieces na bulb lights. Yan yung itsura niya. Tapos, nilagyan din naman namin nakatabi yung kapis. Ayan, yung patay na puno. Ay, ang ganda niyan, grabe. Mamaya makikita nyo. Then next, nilagay naman namin dito sa kabilang puno, yung puno naman ng mangga. Dito sa side na to. Itong gandang ayusan nito kasi ang laki ng puno nila. And yung nilagay namin Christmas light dito is 1,000 lights. So 100 meters yun. So saktong-sakto siya para sa puno na to. Then naglagay din kami ng Christmas light, another 1,000 light para sa lahat ng bakod nila paikot. So saktong-sakto lang din talaga. So 100 meters yun. And since hindi siya pwedeng maputol, dire-diretso lang siya. Pati dito sa gate, itinaas na lang namin sa may ilaw. Pero later makikita nyo yan, ang ganda ng itsura niyan mamaya. Hanggang dun sa likod, paikot yan. And yes, talaga naman, pati si Lola nilagyan natin ng Christmas decor and Christmas light sa may harapan ng bakery niya. So yan. So nakabukod pala si Lola ng house. So dito siya and meron kami nilagay dito sa may harapan ng bakery niya na garland and Christmas light. Yan guys, kasama rin pala namin ng kakadating ng naming friends si Rhea saka yung kanyang hubby na si Kevin. Tinulungan na nga nila kami magkabit ng Christmas decor kasi maghapon na kami nagkakabit ng Christmas decor. So para hindi na kami gabihin, tinulungan na rin nila kami. Share ko lang sa inyo guys, pag nandito kami sa may San Jose, sobrang sarap ng feeling kasi ang lakas ng hangin. Para ka talaga nasa Baguio lalo na pagpagabi na. And lalo na pag bare months na, sobrang hangin talaga. So ngayon, di naman nagtinda si Lola, walang laman yung kanyang bakery. So sa mga taga San Jose dyan, kapag gusto nyo ng mga tinapay, sobrang sarap, dito lang kayo kay Lola. Makita nyo yan sa Tundod. So yan. Ito pala yung lugar namin sa may labas. Sobrang lamig talaga kasi wala kaming kasamang kapitbahay. So di kami nahihirapan sa pagbili ng ulam kasi every hapon may dumadaan dito na parang rolling na parang palengke siya. Yan. So dito kompleto yung gulay, may karne, may isda, ganyan. So pipili ka na lang din talaga. Meron nga palang dalang pagkain sila Rhea na lulutuin. So ito yung sopas. Magsasopas tayo. Wow, sarap. Lalo na malamig yung panahon, no? Yung dalawa na yan, napakasarap magluto si Rhea saka si Babe. Talaga naman nabubusog ako lagi pag sila nagluluto. Syempre minsan lang din kayo magkita-kita kaya naman sinusulit talaga namin. So luto-lutuan, ganyan, kwentuhan, yan. Ako na maghihiwa niyan. Oo, mukhang masarap ah. Ugasan po man, ginawa yung basurahan. Putik na puwit yan, bumalik sa dati ah. Balakang na ulit ah. So guys, dito naman sa labas nagkamit din kami sa may bubong ng bahay nila paikot. So yan, kasama namin dyan si Pilo kasi di namin masyadong abot. So siya na lang yung umakyat. Total mukha naman siyang unggoy. Charot, mukha naman kayang-kaya niya umakyat sa mas mataas. So siya na lang talaga yung umakyat. And yan, malapit na matapos. Mapapakita ko na sa inyo kung na itsura. Sobrang ganda talaga niya pagkagabi, lalo na sa malayo. And syempre mas malapit.
So yun lang guys, Merry Christmas, see you on my next vlog.